Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Ang bulwagan ng sayawan ay nagniningning na tila hinango mula sa isang panaginip. Ang mga gintong chandelier ay nakababa mula sa matataas at arko nitong kisame, at ang kanilang liwanag ay kumikislap sa mga kristal na baso at makinang na marmol na sahig. Sa isang sulok ay tumutugtog ang isang string quartet, habang ang banayad na himig ng mga biolin ay marahang humahalo sa mababang ugong ng usapan ng mga piling tao sa Maynila. Ang mga tagapaglingkod na nakasuot ng malilinis na puting guwantes ay maayos na dumaraan sa pagitan ng mga pangkat ng panauhin, tangan ang mga bandehado ng champagne at mga hors d'oeuvres na napakapino at halos magmukhang mga likhang sining. Nakatayo si Amara sa mismong entrada, bahagyang natigilan sa kanyang nasasaksihan. Nakadalo na siya sa mga kasalan noon. Ngunit kailanman ay hindi sa ganitong karangya. Ito ay kayamanan, kapangyarihan, at pamana na hayagang ipinapakita ng walang pag-aalinlangan. Uri ng lugar kung saan tila alam ng bawat isa ang kanilang kinatatayuan. Hindi niya namalayang mas humigpit ang kapit ng kanyang kamay sa braso ni Ethan. Ang tahimik mo, mahina ngunit mapanuksong bulong ni Ethan sa kanyang tabi. Ngunit matigas ang tindig nito. Paulit-ulit na lumilibot ang tingin niya sa bawat sulok ng bulwagan, wari maihinahanap sa mga mukha ng mga tao. Pinagmamasdan ko lang ang lahat, marahang sagot ni Amara, hindi pa rin may alis ang pagkamangha sa karangyaan ng lugar. Pagkatapos ay lumingon siya rito. Ayos ka lang ba? Parang wala ka sa sarili. Mabilis ang naging ngiti ni Ethan. Sobrang bilis. Ayos lang ang lahat. Baka naman kasi napakaganda mo ngayong gabi, mahal, kaya ako ang nakakaramdam na hindi bagay tumabi sa iyo. Isa iyon sa mga linyang kayang-kayang bitawan ni Ethan nang walang kahirap-hirap. Makinis, natural, at sapat upang malihis ang isip niya sa naunang tanong. At umepekto nga iyon. Bahagyang humiti si Amara, habang may init na unti-unting namukadkad sa kanyang dibdib dahil sa papuri nito. Napakakulit mo, mahina niyang bulong. Ngunit hindi talaga maayos si Ethan. Kinamumuhian niya ito. Hindi ang mismong gala. Sanay siya sa mga silid na tulad nito. Ngunit ang paraan kung paano naroon si Amara. Si Amara, taglay ang banayad niyang kariktan at tahimik na katalinuhan, ay nakatayo ngayon sa ilalim ng parehong mga chandelier na karaniwang nasasaksihan lamang ng mga babaeng kasama ni Ethan tuwing gabi. Mga babaeng nagtatago ng kanyang mga lihim. Alam nilang lahat na may asawa siya. Siyempre naman. Ngunit kailanman ay hindi niya dinala si Amara rito. Hindi niya hinayaang makapasok ito sa mundong ito. Bakit? Dahil nais ni Ethan na magkahiwalay ang kanyang mga mundo. Sa trabaho, siya ang kaakit-akit na gintong binata. Malaya, palakaibigan at madaling kahumalingan ng iba. Sa tahanan naman, siya ang huwarang asawa at ama. Ngunit sa oras na dalhin niya rito si Amara, nagsisimulang mabura ang hangganan ng dalawang mundong iyon. At sa kaibuturan ng kanyang isip, alam niya ang totoo. Hindi kailanman pinahina ni Amara ang kanyang ningning. Sa halip, ipinakita lamang nito kung saan talaga nanggagaling iyon. Oo, maganda si Amara. Matalino. Halos walang kapintasan. Ngunit si Ethan, naghahangad pa ng higit. May kakaibang pananabik sa paraan ng pagtitig sa kanya ng mga babae. Sa kung gaano niya kadaling maakit ang mga ito sa pamamagitan lamang ng isang ngiti, ng mahina at mababang tawa, o isang papuring tama ang tiempo. Mga katrabaho niya, mga kliyente, mga nag-iisang babaeng nakakasalamuhan niya sa bar ng hotel kapag inaabot ng gabi ang kanyang mga biyahe para sa trabaho. Halos magkakapareho silang lahat. Naghahangad mapansin, mapili, at alam na alam ni Ethan kung ano ang sasabihin, kung paano marahang hahawakan ang kanilang braso, at kung kailan siya dapat lumapit. Panandali ang ugnayan, mga lihim na relasyon. Tawagin man iyon ng iba sa anumang nais nila, para kay Ethan, iyon ay simpleng kasiyahan lamang.
walang masamang ibig sabihin. Ginagawa ba siyang masamang asawa noon? Hindi. Kahit paano, hindi sa sarili niyang pananaw. Hindi niya kailanman pinabayaan si Amara. Hindi rin niya pinabayaan si Lucas. Sila ang kanyang prioridad. Sila ang tunay niyang buhay. Ngunit kung minsan, may hinahanap pa rin siyang iba. Isang bagay na para lamang sa kanya. At hanggat umuwi siya sa pagtatapos ng gabi, paulit-ulit na ikinukumbinsi ni Ethan ang sarili na wala siyang ginagawang mali. Ethan Mendoza. Isang malalim at malakas na tinig ang pumutol sa kanyang mga iniisip. Ethan. Lumapit si Raymond, isa sa mga kapwa niya executive, na may malapad na ngiti sa labi. Mahigpit nitong kinamayan si Ethan bago bumaling kay Amara. Ngayon naiintindihan ko na, sabi nito sa tonong tila mailihim na ibinubulong. Kaya pala itinago mo ng ganito katagal ang asawa mo. Raymond. Agad na saad ni Ethan, ngunit bago pa niya maituwid ang usapan ay dumating si Linda, isa sa mga direktor ng PR, kasabay ng magaang tawa. Itinago talaga ang tamang salita, ani nito habang nakangiti kay Amara. Napakaganda mo, Ginang Mendoza. Hindi nakapagtatakang gusto kang manatili ni Ethan sa bahay. Namula si Amara at bahagyang yumuko ang ulo. Karaniwan lang naman po ako, mahina niyang tugon. Baka dala lang ito ng make-up ngayong gabi. Ikinaway iyon ni Linda na tila may narinig na katawa-tawang biro. Maniwala ka sa akin, sabi niya. Hindi kayang gawin ng make-up ang ganyang klaseng ganda. Nakisabay si Ethan sa pagtawa, kahit nararamdaman niya ang unti-unting paninikip sa ilalim ng kanyang kwelyo. Biglang tumunog ang isang kampana, dahilan upang matahimik ang buong bulwagan. Mga binibini at Ginoo, pahayag ng tagapag-anunsyo mula sa entablado, malugod nating tanggapin ang bagong punong tagapagpaganap ng Venture and Corporation, si Ginoong Maxwell Escudero. Umalingaw-ngaw ang malakas na palakpakan mula sa mga tao. Pumasok si Maxwell na parabang isinilang siya para sa sandaling iyon. Matangkad. Malapad ang pangangatawan. Ang perpektong tabas ng kanyang pinasadyang suit ay nagmistulang nagpahina sa tindig ng ibang kalalakihan sa silid. Ang kanyang buhok na kulay uling ay maayos na maayos at ang matatalas niyang mga katangian ay halos imposibleng basahin. Kung si Ethan ay alindog, si Maxwell Escudero naman ay bakal. Hindi kusang lumalapit sa kanya ang mga tao. Sa halip, kusang umaayon ang mga ito sa kanya. Mabilis na nabuo ang hanay ng mga executive, bawat isa ay sabik na makakuha kahit sandaling oras mula sa kanya. Ginoong Escudero, sabi ni Ethan nang sila na ang sumunod, buong kumpiyansang inilalahad ang kamay. Ako si Ethan Mendoza, Senior Account Manager. At ito ang asawa ko, si Amara. Saglit na tumingin si Maxwell kay Ethan bago inilipat ang tingin kay Amara. Ginoong Mendoza, malamig ngunit magalang niyang tugon. Marami na akong narinig tungkol sa inyo. Sana'y puro mabuti naman, sagot ni Ethan kasabay ng isang ngiting hindi man lamang tinugunan ni Maxwell. Kahanga-hanga, simpleng sabi ni Maxwell. Patag ang kanyang tinig, ngunit may bigat ang bawat salita. Inaasahan kong mapananatili mo ang ganyang antas ng trabaho. At pagkatapos noon ay agad na siyang nagpatuloy sa iba. Marahang nagbuga ng hangin si Ethan sa ilong. Ikinukubli ang kanyang pagkainis sa likod ng isang sanay na ngiti. Kalaunan, habang patuloy ang pagdaloy ng champagne at lalong gumagaan ang usapan, nagtipon ang ilang executive malapit sa mahabang hapagkainan, pinag-uusapan ang trabaho sa pagitan ng pagsubo ng smoked salmon. Sa totoo lang, sabi ng isa sa kanila, ang problema sa Escudero account ay hindi branding. Pampublikong pananaw ang tunay na suliranin. Hindi mo maibabangon ang isang pamana gamit lang ang mga advertisement. Umiling ang isa pa. Hindi legacy ang problema. Engagement iyon. Kailangan mong muling pag-usapan ng mga tao ang Escudero Group. Sa ngayon kasi, masyado itong malamig. Kung ganoon, palabasin ninyong mas may init, walang pakialam na tugon ng isa kasabay ng pagkibit-balikat. Nagtawanan ang mga lalaki habang patuloy na naghahagisan ng mga kilalang terminolohiya sa negosyo, ngunit wala namang malinaw na solusyon. Kayo po ba, Ginang Mendoza? Biglang bumaling ang isa sa kanila kay Amara, may magalang na pag-uusisa sa mukha. Napakatahimik ninyo. Siguro naman madalas ninyong marinig kay Ethan ang mga ganitong usapan. Napakurap si Amara, bahagyang nabigla. Ako po?
Oo naman, dagdag pa ng isa. Asawa kayo ng isa sa pinakamahusay naming tauhan. Tiyak na may masasabi kayo. Kinabahang natawa si Ethan. Hindi siya bahagi ng branding, Shy. Sa totoo lang, puto ni Amara, mahinahon ngunit matatag ang tinig. Sa tingin ko, hindi perception o engagement ang problema. Biglang natahimik ang maliit na grupo. Identity ang problema. Nagpatuloy si Amara at maging siya man ay tila nagulat sa sariling mga salita. Matagal nang ipinoposisyon ng Escudero Group ang sarili nito bilang isang legacy brand. Pero wala nang pakialam ang merkado sa kasaysayan ngayon. Ang mahalaga sa mga tao ay kung ano ang naaayon sa kanilang mga pinahahalagahan sa kasalukuyan. Hindi mo sila mabebentahan gamit ang nostalgia lamang. Kailangan mong ibenta ang relevance. Kailangan mong ipadama sa kanila na ang brand ay hindi lamang nakikisabay sa panahon, kundi nangunguna rito. Napatitig sa kanya ang mga executive, pansamantalang natigilan. Pagkaraan ng ilang sandali, marahang sumipol ang isa sa kanila. Iyan ay talagang napakatalino. Saan mo natutunang mag-isip ng ganyan? Tanong ng isa pa, halatang hanga. Namula si Amara. Mahilig lang akong makinig, mahina niyang sagot. At magbasa. At baka nakakuha rin ako ng ilang ideya mula sa mga lumang textbook ng asawa ko noon. Nagtawanan sila, ngunit sa pagkakataong iyon, may tunay ng paggalang sa kanilang mga mata. Sa kabilang bahagi ng bulwagan, patungo sana si Maxwell upang batiin ang isa pang panauhin nang makarating sa kanya ang mga salita ni Amara. Huminto siya. Hindi siya lumingon. Hindi rin nagpakita ng anumang reaksyon. Ngunit nakinig siya. At nang tuluyan siyang sumulyap sa likuran niya, hindi si Ethan Mendoza ang nakakuha ng kanyang pansin. Kundi siya. Si Amara. Kawili-wili. Matalinong babae, mahinang bulong ng isang tinig sa kanyang tabi. Hindi na kinailangang lumingon ni Maxwell. Kilala niya ang tinig na iyon. Si Blurt Wenceslao. Kanyang personal assistant sa nakalipas na 6 na taon at tanging taong nasa gusaling iyon na kayang makipag-usap sa kanya nang hindi muna pinaplano ang bawat salitang sasabihin. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Maxwell. Naaalala lang niya ang ilang nabasa niya sa lecture ng kung sinong propesor. Malamig niyang tugon, wari isinasantabi ang mumunting pagkamanghang na idulot ni Amara. Bahagyang tinaasa ni Bert ng kilay ang sinabi nito, ngunit hindi man lamang natinag. Sige, Maxwell, sabi niya na may bahagyang ngiti. Kung iyan ang gusto mong paniwalaan. Hindi na muling nagsalita si Maxwell. Ngunit nanatili ang kanyang tingin kay Amara ng ilang segundong mas matagal kaysa nararapat bago siya tuluyang tumalikod at naglakad palayo. Sa susunod na kabanata, magsisimulang mapansin ni Maxwell na hindi si Ethan ang tunay na pinakamahalagang tao sa likod ng tagumpay ng ilang proyekto sa venture and corporation, kundi si Amara na tahimik lamang na nananatili sa anino ng kanyang asawa. Samantala, unti-unting mababahala si Ethan sa paraan ng pagtitig ni Maxwell kay Amara. Dahil sa kauna-unahang pagkakataon, pakiramdam niya ay may isang taong kayang makita ang bagay na matagal niyang binaliwala. Kaya abangan natin